pag nag-abroad ka, syempre wala ka pang pera, ano, kaya ka nga nag-abroad. Andito na naman si Kuya Randy para mag-share sa inyo ng isang trade na ginagawa ng ating mga misis. Okay? So, naisipan ko lang, ano, pabalik ako. Actually, nagsa-sunstorm sa labas, kaya makati yung ilong natin. Lumilipad yung masyadong maliliit na alikabok, di ba? Yan ang problema natin pagka nandito tayo sa Saudi Arabia, di ba? Or any part sa Middle East, no? Pagka nag-sunstorm, ang hirap maglinis. Bukas yan na pagka ginanyan mo yung tiles mo sa flooring, di ba? Magkakaroon ng mga maliliit na. Actually ngayon, meron na eh. Oh, meron na siya, oh. Oh, kita niyo ba yung aking kamay? So, nasisilaw lang siya sa, ano, dun sa flare ng aking vlogging light. Ring light. Meron akong ring light na maliit eh. So, gusto kong i-share sa inyo guys, yung aking misis. Nagte-trading din siya. Pero alam niyo ba kung saan siya nagte-trading? Hindi siya nagte-trade sa stock market. Nagte-trade siya sa sanlaan. Sorry. Nagte-trade siya sa sanlaan. Pagka, alam niyo na, nung mga unang taon ko, siyempre, wala, hindi naman, pag nag-abroad ka, siyempre wala ka pang pera, ano, kaya ka nga nag-abroad. So, ayun, nakakabili tayo ng maliliit na alahas. So, kahit maliliit lang yung nabili ko sa kanya, tuwan-tuwa siya. So, pag pinagsasama-sama niya, nakakapagsanla siya ng less than 10,000, no? Maliit na singsing, maliit na, ano ba yung bracelet. So, yun lang ang nasasanla niya. Umaabot na ng less than 10,000, no? So, gusto kong i-sharing sa inyo. Yan, bumibili kayo ng mga alahas dapat. Yung mga kayo mga mister na mga OFW. Pag nakakatanggap kayo ng bonus, bibili kayo ng mga alahas, no? 18K, 21K. Kasi mataas ang appraisal sa mga sanlaan. So, nakakatulong yan. Tapos, iiwanan natin sa misis natin. So, nagkakaroon siya ng trading. Paano nila ginagawa yun? Pupunta sa isang sanlaan, tapos ipapa-appraise yung Saudi gold. Tapos, hindi mo na isasanla. Tapos, pupunta ulit sa kabilang sanlaan. Alam mo yun, magtatanong kung, magkano ba yung sanla. So, excuse me, buksan natin para makita nyo, ano. So, eto, binili ko terno sa akin to eh. Para at least, meron akong remembrance. Pag nakakatanggap kami ng production bonus, so bumibili na agad ako ng sarili ko. Pero plano ko pag umuwi ako, iwanan ko to sa misis ko para at least pag mayroon siyang emergency or what, madali niyang maisasanla. Diba? Actually talagang kikita ka. Alam mo yung ibang mga nakakausap kong OFW, sinasanla yung mga gold na nabili nila nang mahigit pa doon sa napagsanlaan or mahigit pa doon sa napagbilan nila yung halaga na binili nila yung gold dito sa Saudi. Pupunta sila sa sanlaan, di ba? Sasabihin nila, pwede ba i-appraise nyo ng mataas to? Kukunin ko pa, no? So, yun namang sanlaan is i-appraise ng mahal. Kasi, tsaka alam nyo ba guys, yung, bago ko i-continue, yung appraisal ng Saudi gold, okay? Saudi gold, kaiba siya, mataas siya. Doon sa mga may Saudi gold, alam yan ng mga gaya ng Saudi, mga OFW na nakakapagsanla. Alam yan na yung mga Saudi gold, mataas ang appraisal compared sa mga ibang gold. Diba? Alam niyo yan? So, yun nga, naiiwan sa iba yung design niya. 3 tapos 1, ayun no, 3 tapos meron siyang 1. Ito iba siya. Dire-diretso siya. Pantay-pantay siya. Pantay-pantay. Okay? So, yan ang ipupuntan nyo guys. Pagka, kasi ano yan eh. Pwede yung makakapagsanla ka palagi. O meron kang maiti-trade, di ba? So, yun na nga. Nagtatanong sa mga sanlaan. Tapos, babalik ka doon sa mas mataas ang bili. O, di ba? Parang nagti-trading ka rin, ano? So, ganyan ang gawain ng misis ko. Ako baka magalit sa akin yun. Binukin ko siya. So, maganda yan guys na, teka, hindi natin na maayon. Maganda na ganyan ang gagawin nyo guys. Isang pag malaki siya is mahirap din eh. So, pwede magpundar kayo ng maliliit ng konti, di ba? So,
Okay? Kitang-kita niyo ba yan? So, iba kasi yung ano ito eh, yung pahon nito. So, galing, di ba? Alam mo yan ng mga nagsa-Saudi. May bili ka ng mga Saudi gold. Yung tipong pag-uwi mo sa airport, marami kang alahas, tapos pagbalik mo, wala na. Alam niyo yan, di ba? Yung pagbalik mo, hindi natin maintindihan kung saan napunta. Naiwan ba sa asawa, o naipasok na sa sanlaan, o naibenta na, di ba? So, ganyan yung mga nangyayari. So, normal lang naman yun. Okay lang naman yun. Yun naman talaga ang purpose nung kaya tayo bumibili nito eh, di ba? Pag nagipit ka, bebenta mo ng mas mataas. Okay? So, ito is, ano ko to, Timex. Couple watch to, may ganito rin si Mrs. Tapos, actually, binili ko to sa Dubai. Ang ganda ng, limited lang ngayon, hindi ko na makita to sa Saudi. Itong gusto ko eh. Tapos umiilaw yung buong puti. Sa gabi, papailawin mo, pipindutin mong ganun. So, couple to actually. So, saka ito naman guys, silver lang ito. Actually, tingnan niya, may pangalan siya sa loob. So, kita ba siya? Nag-ano ba yung camera? Yun. Ayun. Di ba? Galing ano. Yun yung pangalan ng asawa ko. So, nandiyan yan sa camera. Ayan, nakita nyo? Meron siyang letter sa loob. Okay? Memorable sa amin to kasi ito yung first ring namin actually. Kasi estudyante pa ako noon. Idea namin na kumuha kami ng pera para makabili kami ng gold nung kinasal kami sa civil. Pero nagkasundo kami na kung ano yung pera namin, papagkasya namin. So, ang importante is magkakasama kami, makakasal kami. So, yun ang story namin, ng aking wife. So, talagang hindi namin inintindi na ito lang yung aming ring, no, na silver lang. So, ayan, na-share ko sa inyo na kutyak magtatampo sa akin si wifey. Pagka nalaman niya. Ito naman sa father ko to eh, sinusuot ko rin to. Actually, silver to. Na may pagka-stainless. Binigay sa akin ng tatay ko nung umuwi ako. Kasi binigyan ko sila ng regalo. Nagpatayo ako ng kubo sa Bulacan. So, natuwa siya. Binigyan niya ako nito. Actually, ewan ko kung saan niya nabili to. Tapos ito, pinadala niya sa akin. Naku, makikilala to ng nagbigay sa kanya. Kasi ito is binigay lang din sa kanya. May maraming bato. Ayun, di ba? So, ang ganda. Hulaan niyo kung ba't pinadala sa akin ng tatay ko to. Sabi, anak Eka, ihanap mo nga eka ako na ganito kalaki sa Saudi. So, nagpapabili siya. Okay? Siyempre, narinig ni Ermat. So, eto, binigyan din ako ng sukat ng ring niya. So, ihahanap ko rin daw siya. So, sukat na sukat naman sa aking finger, kaya sinusuot ko na rin. Okay? So, yan ang mga, ito pa. So, wala namang masama dyan pagka magpupuntar tayo ng mga alahas. Kahit 18K, bigat. So, alam niyo magkano ang per gram dito sa Saudi? Kayo, ano yung mga, sa Saudi, yung mga nandito sa Saudi ng mga followers natin. Magkano ang per gram dyan? Dito, makakabili ka pa ng 180 riyals, no? Per gram. Pagka marami kang kukunin, 190 riyal, ganyan. Usually, 200 nga eh, di ba? 200 riyal per gram, di ba? So, 200 riyal per gram ang pagka maliliit ang kukunin mo eh. Diba? Kaya kailangan eh, sanay kang bumili kung marami kang bibili. Okay na ba? Okay na ba si Kuya Randy? So, sensitive yung skin natin, no? Kaya, ayan, medyo namumula siya. Okay? Sensitive, no? So, okay ba? So, ayan na, tinuturuan ko kayong mag-trade. So, kung nasa Saudi lang kayo, mataas ang appraisal ng mga gold sa Saudi Arabia, bibili kayo ng mga alahas sa Saudi Arabia. Huwag niyong kalilimutan yan, ha? Okay? So, see you on my next video.